Ito na po siguro ang pinakamalaswan na video sa buong karir ko in almost 30 years ko na po sa public service. Oh my God na lang talaga mga sigarilyo. Grabe itong episode na to. Like, legit, hands down talaga. So basically, si tatay ang complainant dito. And yung nirereklamo niya dito ay yung partner niya, si nanay. Kasi meron daw ginagawang karumal-dumal itong si nanay doon sa mga paslit niyang anak habang binibidyohan. Isang 3 years old, isang 2 years old, at isang 1 year and 8 months old. So, bukod dun sa panganay, pati yung 2 years old, pati yung 1 year old na anak nyo, isinalang nyo na rin po, ano, sa ganitong... At yung laman daw ng video na to ay... Wow, I'll just let Idol Rafi explain that. Si nanay, tinuturuan niya yung anak niya na yung daliri ng anak niya ipasok sa ari niya, sa ari ni nanay. Nakikita mo yung bata nagsasarili at ginagawa niya kay nanay yung ginagawa niya sa sarili niya. At si nanay, ginagawa din sa anak niya. Sobrang tindi po. Ito pong nanay, sinex niya yung kanyang anak. Binibidye niya yung kanyang anak na 3 years old. And then, yung kanyang 1 year old na anak na babae, tinuturuan niya i-BJ itong kapatid na 3 years old. Same thing with the 1 and 8 months old. Kumbaga ito mga anak niya sa turo ng nanay. And then meron pa doong video na si nanay ginagamitan niya ng daliri yung kanyang anak at yung anak naman niya ginagamit yung daliri para ipasok sa kanyang nanay. Ganun po kababoy. So ang basic gist kung bakit daw ginagawa ni nanay ito sa kanyang mga anak, kasi may foreigner daw itong kakilala si nanay. At pinapagawa ng foreigner dito kay nanay ang mga malalaswang gawain na yon sa kanyang mga anak kapalit ng pera. So ang suspecha dito ni Idol ay baka binibenta ng foreigner dun sa mga child porn sites, no? Which I think is the real case din. Ang rason pa ni nanay kaya daw niya nagawa itong evil deed na ito ay medyo talaga nakakainis kasi no choice na daw siya. Kausapin natin si nanay. Nay. Hello po. Ano pong pumasok sa utak ninyo? Ba't nyo nagawa to sa anak nyo? Sobrang pambababoy po yung ginawa nyo sa kanila. Una po sa lahat, no. Kaya ako po yung nagawa sa anak ko. No choice po ako. Chong naman. Dapat kung wala kang panggata so pangkain sa mga baby mo, sa mga anak mo, tumiskarte ka. Magtrabaho ka. Magbenta ka ng sago. Magbenta ka ng banana Q. Humingi ka ng tulong sa mga relatives mo. Humingi ka ng tulong sa gobyerno. Ang daming paraan sa totoo lang. Hindi yung... gagawan mo ng kababuyan yung anak mo para lang sa easy money? That is horseshit, bro. Hindi dapat kasama yun sa choice mo, sa totoo lang. Magbanat ka ng buto o sigarilyo. Isa pang reason daw dito ni nanay kaya niya nagawa yun kasi irresponsableng tatay daw itong complainant at hindi daw siya nagbibigay ng suporta. Pero regardless man, hindi yun na rason para gumawa ng kababuyan, let alone sa anak mo pa. So ang nangyari dito nirescue yung mga bata, which is rightfully so, at dinala muna sila sa poder ng tatay. Pero may caveat dito mga sigarilyo. Nakikinabang tatay? Tay! Hello po, sir. Tatay, ikaw rin nakikinabang sa pera na binibigyan ng foreigner kay nanay para babuhin yung mga anak nyo, tama? Hindi po totoo yun, sir. Magkano po natanggap nyo mula kay nanay? Wala pa. Ang natatanggap ko po, bibigyan niya lang po akong 100. Hindi ko naman po alam kung saan galing yun na pera na yun. Bakit dinidiin niyo ako dito? Alam niyo naman na nakikinabang kayo. Magkano po binibigyan niyo kay tatay? Sir, pag nagpapadala po yung foreigner sa akin, nagbid ako po. Ganito po yun. Nagbigay po ako ng 3,000 sa kanila para sa bahay, para sa bigas, para sa ilaw, at pinautang ko yung ating niya ng 1,500. Pinag-birthday ko ang papa niya ng halagang 5,000 baboy. Nakinabang sila dun, sir. Alam ng pamilya nila at alam ng mga... Pero alam ba nila na galing sa kalaswaan yun? Opo. At sila pa nga po mismo nasasabi sa akin na ikat ko pa nga daw yung foreigner. And ang sabi pa ni tatay, napulot lang daw ni nanay ang perang pinapadala sa kanila. So, maraming pera si nanay, so I'm sure nasabi sa inyo kung saan galing yon.
na galing sa foreigner, tama? Hindi po, sir. Ang sabi niya po sa amin dun sa pera na yon, napulot niya. Kaya po, yung ano po, yung pera na binibigay niya po dun. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya sa'yo, nagbigay palagi siya nakapulot ng pera. Tuwing magpapadala siya ng pera doon sa tatay mo, may napulot ako, tay. Ito, pera. Tapos, kay ate mo naman, ate, may napulot akong pera. Ito, para sa'yo. Oy, mister, may napulot akong pera. Ito, para sa'yo. Puro napupulot yung pera. Ang dami palang pera na napupulot sa kalye. Dahil yun po, sir, ang unang-unang nagbigay siya sa amin na ano, na hindi Kaya ko nga, na po sir. kami So, alam. sir, gusto mo maniwala kami na tuwing kayo po'y nabibigyan ng pera, pamilya ninyo, from father, sister, iyo, tuwing pinapadala kayo ng pera ng misis mo, ang sinasabi, napulot ko yan at naniniwala kayo. Hindi po ako naniniwala, sir. Oh, ano yung sa tingin mo nung sinabi na pulot ko to at di ka naniniwala? Ano sinabi mo? Yun nga po, sir. Nautal-utal ka, sir. Kayong hindi po, sir. I think totoong sinasabi ni Mrs. Pareho kayo masarap pag-untugin ng ulo. Pero dun sa part 2 ng video na to, in-explain naman ni nanay kung ano ba talaga nangyari dun sa pera. Pwede rin po ba ako nang magpaliwanag ng... Nay, sige, magpaliwanag kayo. Nakikinig na po PNP. Ganito po kasi, sir, no? At sinabi ko po sa kanya na nakapulot po ako ng 19,020. Sabi ko po yun sa kanya. And then po, sabi ko sa kanya, mag-book na po kami. At para makauwi na kami kasi naawa ako sa tatay niya na magba-birthday at gusto niya umuwi at nakita ang tatay niya. Gumawa ako, sabi ko sa kanya, sabi ko, boss, nakapulot ako ng pera. So that may be true na ang paalam talaga ni nanay napulot lang talaga niya yung pera. Kasi consistent nga naman ito sa explanation ng nanay. Pero may buwelta na naman si nanay. Alam ba nitong boyfriend mo na kaya ka binibigyan ng foreigner ng pera ay sapagkat yung mga anak mo isinasala mo sa child pornography? Opo, alam niya po kasi sabi niya po sa akin, ipagpatuloy ko lang daw, sir, eh. Ipagpatuloy ang? Yun nga po, yung ginagawa ko po. Pero nasabi mo sa kanya yon. Paano mo nasabi sa kanya? Paano mo sinabi? Sabi niya po kasi sa akin, one time po, that time po nun kasi, nandun po kami sa kwarto namin, may sarili po kasi kaming kwarto. Okay. Tapos po, one time nahuli niya po ako. Oh. Sabi niya po sa akin, ano daw ginagawa ko, ba't daw nakahubad? Sabi ko sa kanya, wala. Sabi niya sa akin, okay, alam ko na, sige, pagpatuloy mo lang. Interested ako doon sa bata. Kasi yung kapakanan ng bata na rito, importante sa akin talaga. Okay. Alam niya na yung mga bata, mga anak ninyo, isinasalang mo sa child pornography. Opo, alam niya po yun. Sinabi ko po sa kanya yun. Paano po sinabi sa kanya? Ayun nga po, nung nahuli niya nga po ako, tapos nga po, nung una po kasi, pumasok po siya, ako po'y naliligo. Okay. Wala na po kami. Tapos, sabi niya sa akin, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, wala. Sabi niya sa akin, okay. Kasi nakita niya na nagbibideo ko eh. Sabi niya, okay, alam ko na. Sige, pagpatuloy ko lang daw manghingi sa foreigner. Para kasi po, sir, ayaw niya po kasi magtrabaho. Nakita niya na binibidyoan mo yung anak ninyo. Opo. Na yung anak ninyo po ay nabababoy. Nakita niya po yon. Opo, na inaano ko po yung anak kong lalaki. Yun lang po. So nakita niya na habang ginagawa niyo ng kababoy yung anak niyong lalaki, kitang-kita niya yon habang binibidyoan niyo, okay lang sa kanya. Opo, wala po siyang email kasi nga po, nakikinabang po silang lahat. Okay. Ay, grabe. Ibang klaseng pamilya to, mga sigarilyo. Pero syempre, dinina ito ng tatay, kasi nungalingan lang daw. Well, basically, he can do that kasi karapatan naman niya yun. Then sa bandang huli, naglulupasay na ito si nanay at todo pagsisisi siya. Kaya ko po magbago para sa mga anak ko. Papakita ko po sa inyo lahat na kaya ko magbago para sa anak ko. Na kaya kong magbago para sa mga anak ko. Na kaya ko. Kaya kong magbago sa Rapi. Pinapangako ko po sa inyo yan na kaya ko po magbago. So ang ending nga dito since nagmakaawa na nga siya at nagsisi, pinatawad na din siya and she lived happily ever after.
Hindi, joke lang yun. Siyempre hindi pwede yun, ano? Dapat lang talagang makulong itong hayop na nanay na ito. This is actually a 3-part series, ano? And dun sa part 3, hinamon ni Idol ng polygraph test itong dalawang ito. And nag-agree naman sila. Plus, hinamon pa ni tatay ng drug tasting to si nanay. Kaso sayang, hindi ko alam kung ano yung naging result kasi wala na yatang follow-up ito, hindi na na-air. Kayo guys, what do you think about this case? Sa tingin nyo, alam kaya talaga ni tatay na sa pambababoy ng anak nila nanggagaling yung perang pinapadala sa kanila ng nanay? Or talagang inosente si tatay? Let me know in the comment section below and don't forget to hit that like button and subscribe if you haven't already so you won't miss any of my future uploads. Hanggang dyan na lang muna talaga ang ating video and I will see you again next time. Peace.